Mga kapatid, puntahan po natin itong Ford Ranger po na yan. Dinala po dito sa amin, napakalakas ng katok. So ito pong Ford Ranger na ito ay galing na po sa ibang shop. Binunot na talaga doon kasi hindi talaga maayos ang trabaho, hindi nila mapatahimik ang makina. Kaya po dinala na dito sa amin. Ang akala namin, ito ay simpleng wala lang sa timing. Pero nung binuksan na namin yung harapan at pinaandar namin, naku po, lumalagapak ang piston niya. Ito nga yung tinatawag na piston slap. Pero bago ko kalasin ang makinang ito, ipapakita ko muna sa inyo kung anong pinagagawa nung huling talyer na humawak nito. Ultimong mga tornilyo, hindi po naibalik talaga. Tara, puntahan natin. Paring Jun, ano ba yung mga sinasabi mong tornilyo dyan na hindi naibalik? Alin dyan? Ay, sa computer box. So nakaganyan lang siya, nakaangat lang siyang ganyan. Ito may bracket na dapat eh. Oo. Hindi na yan naibalik. Yung sa tambucho, sabi mo? Tambucho, may bracket dun sa dulo sa ano, may bracket yun. Sinilip ko na wala. Hindi na rin naibalik. Bakit kaya hindi nila naibalik? Anong sa tingin mo? Siguro, madalian. Oo. Saka siguro alam nila, hindi nila napatino no? Para hindi tayo mahirapan. Hindi mahirapan. So, ayan yung makina. Nakabukas to kasi. Tatry namin i-timing Nung pinandar natin to kahapon, iba yung lagitik niya, no? Kakanina umaga. Kakanina umaga. Iba yung, hindi siya katok Iba kasi yung katok na doon sa piston pin no? Ito yung katok na talagang yung piston tumatama doon sa liner. Doon sa cylinder, gumagano, pumapalo-palo habang nag-aakyat taas siya. At yun nga yung piston slap. So ngayon, ibaba na daw ang makina kasi hindi naman talaga pwedeng hindi ibababa ang makina nito. So dalawang Ranger ngayon yung ginagawa mo. Same engine. Hindi ba magkapalit yung makina nito? Baka malito ka. Ha? Sigurado ka ha? Mamarkahan ko yan. Mamarkahan mo yan ha? Yan. Okay, puntahan naman natin itong Innova. Umandar na kanina. Okay na ba yan? Ay, ito. Ay, dinikit na lang. Ay, hindi ito papasa sa atin kasi hindi tayo nagre-release ng niremedyohan, lalong-lalo na sa radiator. Bibili talaga tayo ng radiator, hindi pwede ito, epoxy lang. Pakita mo. Hindi pwede, epoxy lang. Ay, bakit kaya? Bangga kaya yan? Parang bangga. Bangga siguro, ano? Ay, bangga siya. Ayan. Baluktot ang condenser. Naku, marami pala tayong ayusin dito. Hindi ba ito sakit ng ulo? Ha? Ayun yung chassis, may tama doon. Ayun, may tama yung chassis. Ayan. Kitang-kita. Ayun, sa may tapat ng hose. Ayun, may tama yung chassis. Anyway, sige. Trabaho tayo. Tignan natin kung maayos natin to. Bahala na si Batman. Ay, punta tayo rito. Ito po, nasira po ang high pressure pump nito. Matagal nang nandito ito sa amin. Kaya lang, hindi pa makapag-decide kasi yung may-ari nito kung maniniwala ba siya sa akin o hindi. Sinabi ko na sa kanya noong una pa lang, nung ma-diagnose namin to, dahil tinanggal namin lahat ng mga injectors ito, nilinis namin diyan kay Chip, kinalibrate na rin, okay naman yung mga injectors, pero talagang walang umaakyat na diesel doon sa common rail. Dahil nga sira po yung high pressure pump. Nagpalit po kami, galing po kay Sir Ariel Sonorio, diyan po sa Laguna Street, sa Blooming Street. At ayan na po, umaandar na. Pakirevolusyon mga konti. Ayan, okay na po siya, Okay. So, maayos na yung tulog niya. Wala nga siyang fuel knock. So, ibig sabihin, talagang yung 4 na injectors na inilagay natin dito, na kinalibrate ni Paring Junior, si Chip natin, ay okay na okay po talaga. At speaking po of injectors, may ikikwento po ako sa inyo mamaya pagkatapos pong puntahan ko yung isang ginagawa pa natin doon, yung ginagawa nating bushwhacker na nandun na si Tokayo at tinabas-tabas niya na, sinira niya na yung 9 mil na bushwhacker na binili ko para makapag-adapt doon sa crosswind na aming sineset up. Kahapon habang nagbablog ako, nililinis naman ni Glenn yung lumang BMW. Ngayon ito, nililinis naman ni Jaworski. Ano pangalan mo? Ha? Hindi ka ba si Jaworski? Bakit? Bakit ka nagbabasketball nasa training ka? Huwag mo nang uulitin. Sino ba yung nagbabasketball? Huwag mo nang ulitin yan. Mapapanood ka ng tatay mo, ha? Okay, ito. Ito na yung ginagawa ni Tokayo. Tokayo, ba't naman ganyan ang ginawa mo dyan? Sinira-sira mo naman, ang mahal-mahal nito. Conversion. Conversion tayo. Oo.
Eh, nasaan na yung ano mo? Nasaan na yung heat gun mo para makorte mo to? Ano po sir? Ha? Forma ko muna. Poporma mo muna. Oo. Oo. Kasi mahirap pag yung papel ang gamit mo, yung karton eh, no? O, ito kahit paano, pag nagamitan mo na ng heat gun ito, maisusunod mo na sa korte yan. Ako, masusunod na sa korte. Oo. Alam mo, kagabi, ang ganda-ganda yung binablog ko. Ikaw naman, pinagsira-sira mo lang. Patunayan mo sa amin ngayon, pati sa makakapanood ng vlogs, na ito magagawa mo na maganda ha. Magkatukayo pa naman tayo. Kabe birthday mo lang. Anong regalo sa'yo na misis mo? Ha? Ano ba't ka tumawa? Oy, dito tayo. Dito na tayo mga kapatid. Ito naman yung Pathfinder na nabili ko. Secret ang presyo. Magagandahin muna natin to. Ililip natin to ng 4 inches at lalagyan ko ng size 33 na gulong para talagang maporma. Ang kagandahan po kasi dito sa Pathfinder na to, ito po ay 4x4. Papakita ko sa inyo. Ayan, ayun po yung cambio niya, o dalawa o. Nakahiwalay yung cambio ng transfer case. Ayan, 4x4 po ito. Gumagana na lahat, maayos na. May aircon na rin siya. At pwede ko nang gamitin mamaya, iuwi ko muna siya. At matutulog muna rito, yan si 86. Pakita mo. Yan ka muna, dito ka muna matulog sa shop 86. Bukas na kita ulit kukunin. Ikikwento ko po sa inyo yung naging karanasan ng isang mekaniko na nabunton lahat sa kanya ang sisi dahil sa last touch. Ipakita ko muna sa inyo itong kalagayan nitong makina, nitong crosswind po na ito. Baka naman ako ma-last touch. Ito po, tignan nyo. Nung buksan namin yung cover niya para ayusin yung mga tumatagas, bigyan mo nga ako ng isang screwdriver. Yun. Para ayusin yung mga tumatagas, tignan nyo po yung mga slugs po na nandito na sa kanyang makina. So, ibig sabihin, kung ganito ang loob nitong cover mismo, ayan, tingnan nyo, oh. Sa cover pa lang po yan, ha. Hindi pa namin binubuksan yung intake manifold saka yung kanyang EGR. Eh, ganito na ang makikita natin. Mas grabe, sigurado, mas grabe yung mga slugs, yung mga soot, yung mga carbon na naipon na dito sa makina. At dahil nga sa ayoko pong ma-last touch dito, isinama ko na ngayon ito sa vlog. Dahil tignan nyo po mga kapatid, pati yung mga clutch po niya, sobrang kalawang na rin po. Halos manipis na at talagang ito po ay magkakaproblema pa ng marami. Dito po sa engine, tignan nyo. Oh, ang plano lang namin dito ay ayusin yung tagas dito sa gasket ng timing cover. Pero ayan po, tignan nyo po ang studs ng makina, yung mga timing gears po na yan, eh mukhang kailangan talaga namin itong babaran din ng diesel. Hugasan to ng diesel at nung aming cleaning solution para po matanggal yung mga slugs na yan. So, Pyong, kailangan mo ring ibaba ang manifold nito. Dahil sigurado kung gaano kadumi yan, mas madumi ito dahil doon sa EGR na ibinabalik pa niya yung usok ng tambucho pabalik dito sa intake manifold. Pero meron ako masamang balita. Doon po sa may-ari nung ginagawa naming Hyundai Santa Fe, dapat doon ay top overhaul lamang po kami. Pero ang nangyari, mukhang mapupunta po ito sa general overhaul dahil meron kaming nakitang malaking problema. Tara Glenn, puntahan natin. Nako, ito na yung mekaniko natin na mabait. Anong nangyari, Kuya Al? Alam mo sir yung piston? Ha? Alam po. Maalog ang piston? Sige, pakita mo nga sa akin. Naku, matindi ah. Sige. Yung iba? Sa 4. Mas malakas to. Pero itong dos stress, Hindi pa na, hindi pa naiikot. naka-timing po. Dumagas lang po. Pati yung liner. Sige nga, pakiilawan mo nga. Sige, ilaw mo, baba mo. So, ayan oh. Gas-gas. Oo, may gas-gas talaga. Ayun, lalo na dito, matindi. Wala na to. Matindi oh. Ayan, tingnan nyo yung tama ng liner. Oh, gumagas-gas na talaga yung yung katawan ng piston na hindi siya dapat didikit. Yung mismong gilid ng piston gumagas-gas na. Dapat ang nakadikit lang doon ay yung mga rings, yung oil rings, piston rings. Pero dito, ang talagang nakadikit na sa kanya ay yung mismong ulo, yung mismong katawan ng piston natin. Kaya sa may-ari po nito, kung mapapanood mo po ang iyong sasakyan ngayon, tumawag ka po sa akin mamaya or bukas para mapag-usapan natin dahil kailangan na desisyonan mo muna kung ito ay itutuloy na namin sa overhaul.
Dahil kung hindi ka po papayag, itatap overhaul lamang po namin ito, pero ang problema ay nandoon pa rin. Baka lalong lumaki ang problema mo kapag ito ay hindi nauwi sa general overhaul. Main pulley. Sir, bakit pinalitan to? Ha? Lapit ka nga dito, sir. Ano na daw, may Ha? Ayun, nakaangat na. angat na dito. Oo. Ayan. Ito kasi yung pagitan yan, ito rubber yan eh. Oo, ito bakal. Parang sumasabit na yan. Oo. Tapos ito bakal. Ang mangyayari, karamihan, halos lahat ng sasakyan. Kapag ka umilaw yung battery, umilaw yung oil, umilaw yung brake, karamihan ito yung nagiging problema. Kasi ito yung mismong gitna, nakatornilyo to sa crankshaft, pero ito namang outer, ang kinakapitan nitong mga belt na yan. Kapag dumulas to, dito, umiikot ang crankshaft mo, pero itong outer, hindi siya umiikot. So, walang magpapaikot ng alternator. Walang magpapaikot ng power steering. Kaya sabi nila, ba't bumibigat yung ano ko? Yung steering ko, lalo na pag inilili ko ng todo. So, yun. So, yung baterya iilaw. Gawa nga po nung alternator ay hindi gumagana. So, ganun po ang mangyayari. At ang isa pang mararamdaman nyo rito, lalo na yung mga, kahit hindi po Isuzu, kasi ito sa crosswind to, ang isa pang mararamdaman nyo rito, minsan maingay, na parang nagkakaskasa na bakal. Yun yung maririnig nyo kapag ka nasira po yung inyong main pulley. Mga kapatid, kaninang umaga po may tumawag po sa akin, at dahil po doon sa kanyang himutok, dahil doon sa kanyang sama ng loob, doon sa atelier na pinagpagawaan niya ng kanyang Ford Ranger na 2013 model, hanggang ngayon ay nandoon pa, 2 buwan na raw po, ay hindi mapaandar-andar itong Ford Ranger po na ito. Eh ang sabi niya, dinala lamang niya doon dahil mausok, may timang usok, may fuel knocks, at low power. So dinala niya doon, syempre ipe-perform ng mekaniko, ang unang-unang gagawin, dahil ito ay naka-common rail na rin, electronic na ito, ay i-scan ang Ranger po na ito. Matapos po ang scan ay lumabas po ang error codes na P0093. Leak detected. Leak po ng diesel doon sa fuel system. So, i-chinek daw po yung SCB, i-chinek po yung high pressure pump, i-chinek din yung common rail, at yung pinakahuli ay i-chinek po yung 4 na injectors. Pag i-chinek po kasi yan, talagang kakalasin mo yan doon sa kanyang pinagkakabitan. Lalong-lalo na yung 4 na injectors. So, kinalas yun, eto na. Nung ibinalik na po yung 4 na injectors, ayaw nang gumana nung kanyang makina. Masamang-masama po ang loob ng may-ari kasi nga 2 buwan na pong nandoon yung sasakyan. Eh, ang sabi po niya, leak lang naman yun. Bakit hindi nila maayos-ayos? Eh, may leak lang. Mga kapatid, meron na akong ilang vlogs tungkol dito sa P0093 at marami nga po kasing mga baguhang mekaniko na hindi pa naka-encounter nung problema na ito na yung leak po na yon ay internal leak. Wala kang makikitang tumatagas na crudo or diesel doon sa labas, sa mga fittings ng mga tubo, or kahit doon sa fittings ng injectors, kahit doon sa sinasaksakan ng SCB, or maging doon sa high pressure pump, wala kang makikitang leaks doon. Yung leaks na yon ay yung hindi makaipon ng pressure, kaya po ang nangyayari ay nagkakaroon ng problema ang high pressure na dapat maipon ng iyong common rail. Ngayon, hindi lamang po yung common rail ang magkakaproblema. Pwede rin po kasi, ang talagang may problema doon ito. Yung mga injectors, yung 4 po na yon na bumubuga ng malakas. Or nag-backclick siya ng malakas yung kanyang return. Yung return po na yun, pag malakas ang return nun at hindi normal, hindi ngayon makakaipon ng pressure yung pong common rail mo. So, yun yung leak detected. Eh kaso, nung ibinalik na ng mekaniko yung 4 na injectors, ayaw nang umandar. Bakit kaya ayaw nang umandar? Nagkaroon na kasi ng hangin yung linya. Lahat ng linya na yon nagkaroon na ng hangin yon. At hindi kakayanin ng feed pump yon na mapuno mo ng diesel yung mga linya na yon kung hindi talagang gagana yung high pressure pump mo dahil mahina yung pressure ng feed pump. Eh dahil nga sa may may patlang, may bula na yon, ayaw na yung gumana ng makina nitong Ford Ranger. Dito sa amin, malaki ang advantage namin sa ibang shop kasi meron kaming master, no? Meron kaming maestro pagdating diyan sa injectors. Kaya niyang mag-calibrate, kaya niyang mag-cleaning ng mga injectors po na yan. Dahil meron din naman kaming machine para matesting itong mga injectors. So advantage na po namin yan. Kaya nga dito, pagka may mga ganyang issue na P0093, inuuna na namin yung injectors yung 4. Kakalasin yung mga injectors, dadalhin diyan kay Chip,
At kung talagang sablay ang buga, sablay ang return, nasa 75% na yung aming diagnose na iyon ang problema. Hindi katulad sa iba na talagang medyo may tsamba-tsamba. At doon po sa mga katulad ko po ring mekaniko, pakinggan niyo po ito kasi makakatulong po ito sa inyo na yung palang mga ganong kaso ay pwedeng direktamente yung 4 na injectors na kaagad ang pagtuunan mo ng pansin. Ang sinasabi nung iba, paano namin malalaman, Autorans, wala kami nung pantester nyo ng injectors. Di bumili kayo, mag-invest kayo dyan. O kaya naman, pwede nyong dalin sa mga nagtetest ng injectors or pwede nyo nang dalin yan sa mga calibration. Yun na yung unahin nyo. Nadalin sa mga calibration center para maipacheck ang injectors kung ito ay okay or hindi. Ang laking advantage po niyan para sa inyo dahil sigurado maitatama nyo ang inyong pagdadiagnose. Dahil sa hindi na nga gumana yung makina, masama ang loob ng may-ari at galit na galit siya dun sa mekaniko. Sabi ko, sir, wag mo nang dalin dito sa amin yan. Talagang nangyayari yan, yung mga ganyang problema. Hindi rin naman kasalanan ng mekaniko yan dahil unang-una, nawala lang siguro sa isip niya na ipatest ang inyong injector sa calibration center or baka kasi nakapokus siya doon sa leak na sinasabi, wala siyang makitang leak. Pero ngayon, dahil kung mapapanood ngayon ng mekaniko na yon, itong vlog ko na to, ang move niya kagad ay yung 4 na injector sa ipatesting niya sa mga calibration center. At kapag po napatunayan na talagang may problema, yung mga injectors na yan, sir, bumili ka na ng 4 na injectors. Yun ang sabi ko, bumili ka, ipa-rebuild mo, pwedeng nire-rebuild ang injectors kasi yan ay Ford Ranger, at pwede rin po yung bumili ka ng surplus. Kung bibili ka ng brand new, medyo mahal. So, pwede ka ngayong magtiyaga sa surplus. Pero syempre, yung surplus na yun, dapat kausapin mo yung bibilhan mo na pwedeng soli, ha? Baka kasi mamaya, ang maibigay sa'yo ay may problema rin. So, sabi ko, sir, wag ka nang umakyat dito sa Antipolo. Kayang-kaya nila yan. Kasi ang problema lang naman talaga niyan, possible, number 1 talaga yung injector. So, ibalik mo dyan. Ang layo-layo ng lugar mo, nandiyan ka sa San Jose del Monte. Kapag isinakay mo yan sa tow truck, aba, para ka nang nakabili ng isang injector nun. Napakamahal nun. O, sabi ko, diyan mo ipagawa sa kanya, kayang-kaya niya yan, ituro mo lang yung sinabi ni Autorans na ipatesting ang injectors at kung talagang bagsak, bumili ka ngayon ng injectors. Ngayon, kung marirebuild, kung i-cleaning at maika-calibrate, ibalik mo yung 4 at sigurado, tapos na ang problema mo. Mga kapatid, ito po ang madalas na nangyayari sa mga talyer. Yung ikaw ay malalas touch. Yung problema ng sasakyan, nung dinala sa'yo, walang problema ang ibang pyesa. Tapos nung ginalaw mo na, ay nagdamay na. Lalo na yung mga electronics na yan. Na kapag tinanggal mo nga lang ang baterya, pag ibinalik mo, palyado na. Kadalasan nangyayari yan sa mga Vios. At meron ding mga owners na alam nilang may problema yung kanilang sasakyan, hindi sasabihin sa'yo. At paglabas ngayon ng sasakyan, babalik at sasabihin, oy, ikaw lang ang gumalaw nito, umilaw na yung check engine. So yung mga ganyan. Kaya lang kasi, kung meron kang scanner na maganda, mariread mo yun. Kaya dito, pagka mga electronics, talagang nire-read namin ang kanyang DTC, yung Diagnostic Trouble Codes, bago namin simulan yung trabaho para makita namin yung itinatagong chismis nung kanyang sasakyan. Lagi tayong nalalas touch mga kababayan kong mga mekaniko, kaya mag-iingat po kayo. Lalo na yung bumili sa buy and sell. Kanina lamang po, merong bumili ng Lexus. Napakaganda ng kotse, binili niya. Kaya lang, pagdating dito sa paanan, sa may Marcos Highway, ay umilaw na ang dami ng yung mga nabasa namin. Pero nung nandoon sa display, wala po talagang lumalabas na problema. Siyempre, hindi umaandar. Pero nung umandar na ng malayo, tumakbo na ng malayo, ayan, naglabasan ang problema ng Lexus na ito. Ang sabi ko, dalhin mo muna sir yan sa kasa. Kasi po, baka ako po ay malas touch. Hindi naman. Dalhin muna sa kasa para malaman kung yung mga issues na yon, yung mga problema na yon, ay mayroong piyesang mabibili. Dahil ito pong sasakyan na ito ay Lexus. Sabi niya, saan ba may Lexus? Saan po ba may Lexus mga kapatid? Kasi ang alam ko, Toyota yan eh. Hindi ko alam kung may showroom or may dealership ng Lexus dito po sa Metro Manila. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Umasa po kayo, lahat ng mga experiences namin dito sa shop, ipapakita ko po sa inyo para na rin po kayong nag-aaral ng pagmemekaniko. Yung mga maliliit na bagay na ipinapakita ko po sa inyo, baka biglang dumating yung pagkakataon, ma-experience nyo rin po ito. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat.